kapitbahay, ngayon naman ay magluluto ako ng ginataang bilo-bilo. At ito ang sangkap na aking gagamitin. Ayan, saging na saba, hinog po yan. Kamote, kulay ube po yung kamuting nabili ko dahil wala akong mabili ng ube. Ayan ang sago. Gabi, ayan, 3 perasong gabi, kalahating kilong asukal na wash at ang 2 buo ng niyog. Pinakayod ko na rin pala sa palengke at ang glutinous rice. Ayan, nilagyan ko na rin ng tubig at binibilog-bilog na rin ni Bunso. Hiniwa-hiwa ko na rin nga pala ang kamote at ang gabi, ganun din ang saging. Siyempre, binalatan ko po muna bago ko hiniwa. Ayan, natapos na rin pong bilog-bilogin ng aking Bunso ang glutinous rice. At ang gata, ang unang gata at ang pangalawang gata. Yan po yung niyog kanina. Ay, niluto ko na rin nga pala yung sago. Ngayon naman ay lalagay ko na siyempre yung pangalawang gata. Yun pong malabnaw na gata. Ayan, hindi na natin sasama yan. Hindi naman po yan dumi. Yan po ay yung bao. Pagpakayod po ay napasama po yung bao kaya medyo kulay brown. Siyempre tatakpan lang para mabilis pong kumulo. Ito nga pala ay nagtira nga pala ako ng glutinous rice. Yun, muntik na nga patapon. Buti na lang, muntik lang. Ay nagtira po ako ng glutinous rice ng kaunti. Mas lalagyan ko po ng tubig. Ito po ay gagawin nating pampalapot po sa sabaw ng ating bilo-bilo. Siyempre, halo-haloin lang hanggang sa matunaw ang glutinous rice. Gamit lang ang tinidor. Buti na lang. Muntikan lang matapon ang ating glutinous rice. Hindi naubos. At ayan, wala na. Ngayon naman ay nakulo na. Siyempre, ilalagay ko na muna yung sago. Unahin ko na po yung sago dahil hindi naman yan na dudurog kapag nalalabog. Isa din pa yan sa nagpapalapot. And nilagay ko na nga pala yung asukal, kalahati lang po muna. And mamaya na uli yung kalahati. Depende sa timpla. Baka kasi mapasubra ang tamis. And halo-haloin lang para po matunaw yung asukal. Hintayin po ulit natin kumulo. Ayan, nakulo na. Ilalagay ko na po yung glutinous rice na binilog-bilog na po kanina ni Bunso. Ayan, hihintayin lang po natin yung lumutang. Kapag lumutang na po yan, ibig sabihin po ay luto na. Kaya kahit po anong ilagay natin na mga sangkap, hindi na po siya madudurog. Ayan, lumulutang na po siya. Ibig sabihin po, luto na po ang ating bilog-bilog na glutinous rice. Siyempre, ilalagay ko na po ang kamote at ang gabi. Dahil madali lang naman po maluto ang kamote at gabi. Ayan, lalagyan na po natin. Hindi na po madudurog yung glutinous rice na yan kahit haluin natin ng haluin dahil luto na po siya. Ayan, tatakpan lang po para po mabilis kumulo. At ayan, nakulo na. Isusunod ko na rin po ang saba na saging. Pag nasubrahan po kasi naluto yung sabay, medyo umaasim po. At yan po ay nadudurog din. Kaya po, hinuhuli ko po ang saging na saba. Yan, nilagyan ko na rin po ng asukal. Konti-konti lang po muna ilagay ko ng asukal dahil depende po sa panlasa ng kakain. Titikman ko po muna yan kung okay na po ang lasa. Yan naman, titingnan ko na yung gabi kung luto na. And malambot na po yung gabi. Pwede ko na po ilagay yung malapot na gata. So, halo-haloin lang po. Hintay lang din pong kumulo yung malapot na gata o yung pinakang sabaw ng ating bilo-bilo. Ayan, nakulo na. Tikman po kung okay na po ba ang tamis niya. Ayan, medyo natatabangan pa ako ng konti. Dadagdagan ko po siya ng asukal. Ayan. Hindi ko po naubos yung kalahating kilong asukal. At ayan po yung tinunaw ko po kaninang glutinous rice. Dadagdag ko na rin po. Pagpalapot po yan ng sabaw. Inilalagay po yan pag malapit na pong maluto. Yan po ang magpapalapot ng sabaw ng ating bilo-bilo. Para kahit madami siyang sabaw, malapot po. Ayan, luto na ang ating bilo-bilo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe, likes, and share naman po. Maraming pong salamat sa panonood.